Isa na namang mapagpalang araw sa ating mga tagapakinig. Nagbabalik ang programang Salamisin, pagbabalik tanaw sa kahapon, bukas at ngayon. Ako muli ang inyong lingkod, DJ Livy. Live is in the air, live is everywhere. Sana ay mabuti ang inyong kalagayan. Kamusta kayo dyan sa inyong mga tahanan, sa mga nagtatrabaho pa at mga nasa biyaheng pauwi pa lamang. Salamat po sa inyong pagtutok sa pambansang radio drama. Dito lang sa 24/7 Radio in Love. Pagkatapos ng ulan ay may baghari, hika nga, na sumisimbolo ng bagong pag-asa sa dulo ng paghihirap at paniniwalang kahit na hindi siguradong panahon. May darating at darating na liwanag sa ating buhay. Ang letter sender natin ngayong araw ang magdadala sa atin sa ganitong karanasan na nakapagpabago sa kanyang pananaw at buhay. Tunghayan natin ngayon ang kwentong pag-ibig ni Dahlia. Dear DJ Livy, ako po si Dahlia, 39 years old mula sa probinsya ng Quezon. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa isang uri ng buhay na kung saan tanging ina ko lamang ang nagpalaki sa akin. Hindi naging kakulangan sa akin ang kawalan ng tumatayong ama dahil kumpleto naman ang pagmamahal na ibinibigay ng aking ina. Naging masaya naman ang aming pamumuhay, subalit sa kasamaang palad, pagtungtong ko sa 15 taong gulang ay binawian na siya ng buhay dahil sa sakit. Mula noon ay tumira na ako sa pangangalaga ng aking lolo. Mahirap ang buhay, DJ Livy. Mabuti na lang ay tinuruan ako ng aking lolo na magpakatatag, na kahit anuman na mangyari at pagsubok na dumating, patuloy pa rin lumaban. Kaya naman, nagsumikap akong makapagtapos ng aking pag-aaral sa kolehiyo at kalaunan ay maswerteng naging guro sa pampublikong paaralan sa aming bayan. Bukod kay lolo, ay isang mahalagang tao ang nagbigay sa akin ng rason upang mangarap at lumaban. At yon ay si Adam. Mula pagkabata ay kaibigan ko na siya at sa paglipas ng panahon ay unti-unti kaming nahulog sa isa't isa. Hindi rin nagtagal ay niligawan niya ako at kalaunan ay sinagot ko na siya. Laking pasalamat ko na maging kami dahil ramdam na ramdam ko na mahal niya ako ng lubusan at mahal na mahal ko rin siya. Ngunit bilog ang buhay. 5 taon na ang nakalipas ay kinailangan niyang umalis ng bansa. Sumampa siya ng barko bilang seaman upang kumita ng pera at makapag-ipon sa aming kinabukasan. Ipinangako niya ang pagbalik. Nangako siya na hindi niya ako iiwan at tanging mga salita niya lamang ang pinanghawakan. Pero, DJ Livy, 6 na buwan na ngayon na wala akong natatanggap na balita mula sa kanya. 6 na buwan na walang sulat, walang tawag, walang mensahe. Ngayong Sabado na ito, pumunta na naman ako sa post office. Uy, si Dahlia! Sabado na naman, Iya. Madalas ka nang narito tuwing alas 9 ng umaga. Kamusta ka na ba, Iya? Magandang umaga po, Mang Dado. Mabuti naman po. Mayroon po bang para sa akin dyan? Sandali lang tingnan ko lang, Iya. Dahlia Delgado. Dahlia Delgado. Baka naman nandito na. Pasensya na, Iya. Wala pa rin Habaan mo pa ang pasensya mo. Baka mahina pa rin ang signal sa karagatan o nahuli ang mga sulat niya. Hayaan mo, kapag may dumating na sulat, agad ko ipapalam sa'yo. Oo nga po. Salamat po, Mang Dado. Pasensya na po sa abala. Babalik na lang po ako sa mga susunod na linggo. Baka sakaling meron na pong padalang sulat. Ilang buwan nang walang balita. Adam, asan ka na ba? Gaano pa ako katagal maghihintay sa'yo? Gaano pa katagal? Hanggang kailan? Hello? Dahlia, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nag-uusap.
Nasaan ka ba? Penny, pauwi na ako. Ikaw, kumusta ka na? Dahlia, alam ko yung tono mo. Wala pa rin ba? Wala pa rin, Penny. Wala pa rin. Dahlia, gusto mo bang magkita tayo? Dating gawi. Sige, Penny. Papunta na ako. Salamat, ha. Tulad na napag-usapan ay nagkita nga kami ni Penny. Sa tagal naming magkakilala ay halos wala na kaming tinatago sa isa't isa. Siya ang nakakaalam sa kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon. Dahlia, tingnan mo ang sarili mo. Pumapayat ka na. Kumakain ka pa ba? Kumakain naman ako, Penny. Dahlia, alam kong mahal mo si Adam. Nakita ko kung paano kayo nagsimula. Pero alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao? Ha? Ano? Ano ang sinasabi nila? Sinasabi nila na baka may iba na si Adam. Na baka kaya hindi na siya nagsusulat ay dahil... Dahil ano? Dahil may nakilala na siyang iba doon sa barko o sa ibang bansa. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ganun si Adam. Hindi niya ako iiwan para sa iba. Dahlia, hindi ako naniniwala sa chismis pero kailangan mong magpakatotoo minsan. Ilang buwan, Dahlia. Ilang buwan nang walang paramdam. Hindi ba't nakakapagtaka? Penny, kilala ko si Adam. Kilala ko siya. Alam kong hindi niya ako iiwan. May nangyari lang, Penny. Sigurado ako. Dahlia, kaibigan kita at ayaw kong makitang nasasaktan ka. Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Hanggang kailan ka ba maghihintay? Hanggang bumalik siya, Penny. Hanggang bumalik siya. Hindi maalis sa isipan ko ang mga sinabi ni Penny. Lalong umusbong ang pagdududang pilit kong isinasantabi sa paniniwalang iba si Adam. Kaya naman pag uwi ko ay alam na ni Lolo ang dinadamdam ko. Dahlia, ikaw ba yan? Apo, nakauwi ka na pala. Opo, Lolo. Nandito na po ako. Apo, halika rito. Kumain ka na muna rito. Nagluto ako nitong paborito mong ulam, itong adobo. Kailangan mong kumain, Apo. Ano ba? Wala pa rin ba, Apo? Wala pa rin ba sa post office ang kaniyang mga sulat? Opo, Lolo Ronnie. Wala pa rin po. Wala pa rin po sa post office. Apo, alam mo ba? Mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Baka hindi mo magugustuhan ha. Pero kailangan mo itong malaman at kailangan ko sabihin bilang lolo mo. Alam kong mahal na mahal mo si Adam. Nakita ko kung paano kayo nagkaibigan. Simula nung mga bata pa kayo. Pero Apo, ilang buwan na siyang walang paramdam sa iyo. Na kahit mga sulat man lang ay walang nakakarating sa iyo. Baka kailangan mo nang itigil at magpatuloy sa inyong buhay. Nakikita ko na nasasaktan ka araw-araw. Nakikita ko na hindi ka na masaya. Lolo naman po. Nandiyan naman si Eric na nagtatanong kung pwede ka ba raw ligawan. Mabait na tao, mayaman. Mayroon siyang magandang kinabukasan na may ibigay sa iyo. Hindi ka na mahihirapan, Apo. Ibang tao, Lolo? Paano ko mamahalin ng iba kung ang nasa puso ko ay siya pa rin? Kahit wala siyang sulat na nabibigay, kahit para bang naglaho na siya, nandito pa rin siya sa puso ko, Lolo. Hindi ko kaya, Lolo. Hindi ko po kaya. Naiintindihan kita, Apo. Pero takot ako. Takot akong masasaktan ka lang ng masasaktan. Takot akong habang buhay kang maghihintay sa taong baka hindi na babalik. Babalik po siya, Lolo. Alam ko. Sa puso ko. Nararamdaman ko po, Lolo. Babalik po siya. Time to make breakfast, kiddo! Let's
go! Ham time! Make a meaty sweet breakfast with Lady's Choice Ham Spread. Made with real meat and farm fresh eggs. Sarap! Lady's Choice Ham Spread, meaty sweet, sarap. 3 araw ang lumipas mula nung kausapin ako ni Lolo. Biyernes ng hapon sa isang regular na araw, kasulukuyan akong nagtuturo sa harap ng aking mga estudyante. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang pagdating ng balitang wawasak at bubuo sa akin. Sandali lang po! Mga anak, makinig kayo. Pakibasa muna nitong page 20 sa inyong libro. Tahimik lang kayo ha, babalik agad si teacher. Po, sino po kaya sila? May kailangan po ba kayo sa akin o sa mga bata? Hello po. Magandang umaga po. Wala naman po akong kailangan sa mga bata. Pero matanong ko lang po kung ikaw po ba si Dalia? Dalia Delgado, naguro rito. Ako nga po. Ano pong mapaglilingkod ko sa inyo? Isang mahalagang sulat ang kailangan kong ihatid sa iyo mula sa aking kaibigan. Kabilin-bilinan po na mahalagang ibigay ko to sa inyo sa personal. Sino po kaya ang nagpadala? Maaari ko bang malaman kung sino ang nagpadala? Kay Adam Gonzales, kasamahan ko sa barko. Adam? Nasaan siya? May nangyari ba? Bakit hindi siya magpakita sa akin? Basahin mo na lang ang sulat galing sa kanya, Dalia. Maaring nandyan ang hinahanap mong kasagutan. Pasensya na, kailangan ko na umalis. Sandali! Huwag ka munang umalis! Ano bang nangyari kay Adam? Nasaan ba siya? Labis ang kabog ng aking dibdib habang hawak ang sobre. Hindi na rin lumingon ang lalaking nag-abot sa akin ito, kaya't iniwan ko muna ang mga bata. Nagtungo ako sa teacher's faculty at tumuloy sa CR upang basahin ang sulat. Ang tagal kong naghintay ng sulat mula kay Adam. Ngunit nang nandito na, ay tila wala akong lakas para basahin ito. Ganon pa man ay nanaig na sa akin ang pagkasabik na malaman kung ano ang nilalaman ng sulat niya. Mahal kong Dalia. Sulat ni Adam. Alam kong matagal na akong hindi nakapagsulat. Alam kong umaasa ka sa bawat liham. Oo, Adam. Umaasa ako. Araw-araw. Ngunit Dalia, may mangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan. Noong nakarambuan, nagkaroon ng aksidente sa barko. Isang malaking bagyo sa Pacific Ocean. Tumagilid ang barko. Maraming nahulog sa dagat. Maraming nasugatan. At ako, Dalia, ako ay isa sa kanila. Hindi. Adam. Hindi pwede to. Naligtas ako, Dalia. Pero ang kapalit ay napakahirap. Nasa ospital ako ngayon. Hindi sa Pilipinas, kundi sa Singapore. 2 buwan akong natulog sa coma. At nang magising ako, sinabi ng doktor ang balita. Sinabi ng doktor na mahihirapan akong gumaling. Na baka hindi na ako makalakad ng maayos. Na baka hindi na ako makabalik sa trabaho ko bilang seaman. Ada, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ngayon mo lang ako sinabihan? Ayokong magsulat, Dalia. Ayokong malaman mo dahil alam ko na kung malalaman mo ay masasaktan ka. Ayokong maging pabigat sa iyo. Ayokong makita mo ako sa ganitong kalagayan. Kaya naisip kong mas mabuti na kung magpapanggap na lang akong nawala. Na magpapanggap na nakalimutan na kita. Para makahanap ka ng mas deserving sa iyo. Ng taong perpekto, ng taong hindi balda. Karapat dapat? Perpekto? Sinong nagsabi na gusto ko ng perpekto? Mahal kita, Adam. Mahal na mahal kita. Hindi dahil sa trabaho mo. Hindi dahil perpekto ka. Dahil ikaw ang minahal ko simula pa noong bata tayo. Kahit ano ka pa, Adam. Ikaw pa rin. Ikaw lang. Pero gusto kong malaman mo ang totoo, Dalia. Gusto kong malaman mo kung bakit ako nawala. Gusto kong sabihin sa iyo na kahit nasaan ako, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. At mahal na mahal kita hanggang sa huling hininga ko. Paalam, Dalia.
Mahalin mo ang sarili mo. At sana makahanap ka ng taong mas karapat-dapat sa iyo. Nagmamahal, Adam. Paalam? Hindi. Hindi ako papayag. Ma'am Dahlia, okay lang po ba kayo? Ma'am sir, sorry ha. Pasensya na. May kailangan lang akong gawin. May kailangan lang po akong puntahan. Gulong-gulo ako sa mga sandaling iyon, DJ Levy. Ang mga katanungan sa isip ko ay mas nadagdagan pa. Bakit? Paano? Saan? Nang hindi ko na nakayanan pa, ay nagpaalam ako sa isang co-teacher ko at hinabilin ang mga bata. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Ang alam ko lang, kailangan kong pumunta sa Singapore. Kahit anong mangyari, desidido ako na ako ang pupunta sa kanya. Kailangan ako ni Adam. Mang Dado! Nandyan po ba kayo? Iya, Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Nakuha ko na po, Mang Dado. Nakuha ko na po ang sagot. Si Adam po. Dahlia, kalma! Umupo ka muna. Ano ang sinasabi mo? Ano nangyari kay Adam? Mang Dado, may aksidente po sa barko niya. 2 buwan na po siyang walang malay. Na-hospital po siya sa Singapore. Kaya pala wala siyang sulat. 2 buwan? Diyos ko po! Kaya pala hindi kanya katinawagan man lang. Kailangan ko pong pumunta sa kanya, Mang Dado. Kailangan ko pong makita, pero wala po akong sapat na pera para sa ticket. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha. Dahlia, iya, makinig ka. Nakita ko kayo ni Adam lumaki. Nakita ko kung paano kayo maging magkaibigan. Nagibagkasintahan. Ang pag-ibig ay tulad ninyo. Bihira lang yan, iya. Hindi yan basta-basta. Pero Mang Dado, paano po ako pupunta? Wala po akong sapat na... Huwag kang mag-alala kung paano. Tanggapin mo ito. Konting tulong lang. Ang buhay, Dahlia, ay maikli lang. Samantalahin mo habang mayroon kang pagkakataon. Dahil baka mamaya, huli na pala ang lahat. Mang Dado, paano ko po kayo mababayaran? Bayaran mo ako ng saya ninyo. Ikasal kayo. Magkaroon kayo ng mga anak. At bisitahin nyo ako paminsan-minsan. Salamat po. Maraming salamat, Mang Dado. Wala nga naman, iya. Magmandali ka nang umuwi at kausapin mo ang lolo Ronnie mo. Alam kong tutulungan ka niya. Sa pag-uusap namin iyon ni Mang Dado ay nakakuha ako ng lakas ng loob. Kailangan kong magpakatatag para sa amin ni Adam. Naiisip kong walang-wala ang nararamdaman ko sa mga dinanas ni Adam sa loob ng 6 na buwan na wala siyang paramdam. Nagmadali nga akong umuwi para ipaalam ang nangyari kay Lolo Ronnie at sa aking naging desisyon. Lolo Ronnie! Dahlia, nandito ka na! Diyos ko! Apo, bakit ka umiiyak? Ano ang nangyari? Lolo, si Adam. Ano? Ano ang nangyari kay Adam? Sabihin mo sa akin. May aksidente po sa barko, Lolo. 2 buwan na po siyang coma, Lolo. Nasa Singapore po siya ngayon. Na-hospital po siya, Lolo. Paano ang aksidente? 2 buwan? Kamusta na siya ngayon, Apo? Okay na ba siya? Lolo, hindi ko po alam. Ang sulat niya ay paalam na, Lolo. Ayaw niya na po ako makita, Lolo. Sabi niya ay pabigat na lang daw siya. Ano? Pabigat? Sino nagsabi ng ganun? Kailangan ko po siyang puntahan. Lolo, kailangan ko siyang sabihan. Kailangan ko siyang sabihan na mali siya. Na mahal ko siya. Na kahit ano pang mangyari. Pero wala po akong pera para sa ticket. Wala po akong sapat na pera. Dahlia! Apo!
pakiusap. Apo, makinig ka sa akin. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Ang araw na kailangan mong pumili. Ang araw na kailangan mong lumaban para sa pag-ibig mo. Pero Lolo, paano po? Tingnan mo to, Apo. Lolo, ang higaw ni Lola? Yung iniwan niya sa inyo? Oo. Ang ikaw na binigay niya sa akin bago siya mawala ng buhay. Ito ang tanging nagpapaalala sa akin sa lola mo na nandyan lang siya, nakikinig, dumadamay sa atin at nagsasabing mahal na mahal niya ako. At mahal ko nga siya. Apo, mahal ko siya hanggang ngayon. Lolo, hindi ko po yan pwede po. Tanggapin mo to, Dahlia. Pero Lolo, Bago mamatay ang lola mo, sinabi niya sa akin na kung darating ang panahon na kailangan mo ng tulong, ibenta mo yung higaw. Huwag kang mag-atubiling gumamit niyan. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nakulong sa ginto. Nasa puso yan. Nasa pagmamahal. pero Lolo, ang alaala niyo kay Lola. Ang alaala namin ay nandito. Nasa puso ko. Hindi higaw. Ang alam ko kung ano ang gusto ng lola mo. Gusto niyang makita kang masaya. Gusto niyang makita kang lumalaban para sa pag-ibig mo. Kaya tanggapin mo ito. Ipagbili mo. Gamitin mo para sa ticket mo. At pumunta ka sa Singapore. Dalhin mo pa uwi si Adam. Sabihin mo sa kanya na may pamilya siya dito. Na mahal niya natin siya. Na hindi siya nag-iisa. Lolo, salamat po. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Mahal din kita, Apo. Kaya gawin mo ang kailangan mong gawin. Ipaglaban mo ang pag-ibig mo. Ipaglaban mo si Adam. Henry and Martin po, mag-tiki-tiki check para makita ang effect. Gana check, bigat check. Yan ang tatak, tiki-tiki. Unilab yan. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Laking pasasalamat ko at meron akong lolo na kagaya ni Lolo Ronnie. Maswerte akong sinusuportahan ako ng mga taong malalapit sa akin. Dahil sa kanila ay nakabili ako ng ticket papuntang Singapore. Wala nang minuto akong pinalampas at agad na bumiyahe patungong Singapore. Abot langit ang kabog ng aking dibdib. Nananaig ang takot at pangamba na baka huli na ang lahat. Hindi ko na naramdaman ang itinagal ng biyahe. Pagdating ko sa Singapore, diretso ako sa ospital na pinanggalingan ng sulat. Ipinagtanong-tanong ko na kung may Adam Gonzalez bang nakakonfine doon at sa awa ng Diyos ay agad naman nila itong nahanap sa monitor. Room 3B. Agad kong tinahak ang kwartong itinuro sa akin. Nanginig ang aking mga kamay habang kumakatok. Dahil hindi ko alam kung ano ang makikita ko sa loob. Hindi ko alam kung paano na siya ngayon. Adam? Adam? Dahlia, ikaw ba talaga yan? O nananaginip lang ako? Oo, ako nga. Nandito ako, Adam. Adam. Huwag mo akong tingnan. Huwag. Hindi mo dapat ako nakita. Bakit ka nandito? Bakit hindi mo na lang ako kinalimutan? Limot? Paano kita lilimutin, Adam? Ikaw ang buhay ko, Adam. Pero tingnan mo ako, Dahlia. Tingnan mo ako. Nakaupo ako sa wheelchair. Hindi ako makalakad ng maayos. Ang mga braso ko, hindi ko maigalaw. Hindi na ako makakabalik sa barko. Hindi na ako yung Adam na kilala mo. Yung Adam na nangako sa'yo na magbibigay ng magandang buhay. Sino ang nagsabi na mas mahalaga sa akin ang magandang buhay kasama ang iba? Sino ang sabi na yun ang mahalaga para sa akin? Pero, wala akong pakialam sa pera, Adam. Wala akong paki sa trabaho mo, sa material na bagay na mabibigay mo. Gusto kong nakakalakad ka man o hindi. Mahal kita, Adam. Higit sa kung ano ka man ngayon o bukas. Ang mahalaga sa akin ay buhay ka. Ikaw na
nasa harapan ko ngayon, Adam. Ikaw na nandito pa rin. Natatakot ako, Adam. Takot na takot ako, Adam. Takot na takot ako mawala ka. Takot na takot ako hindi kita makita. Pero nandito ka, Adam. Nakita kita, Adam. Nandito ka pa rin. At yun lang ang importante sa akin, Adam. Yun lang. Pero Dahlia, ang kinabukasan natin. Ang kinabukasan natin ay magkasama, Adam. Doon sa bayan, may trabaho ako. May bahay kami ni Lolo. May pagkain sa mesa. At mayroon akong pag-ibig na sapat para sa ating dalawa. Yan ang kailangan natin, Adam. Hindi pera, hindi perpektong katawan. Kundi pag-ibig lang, Adam. Pag-ibig lang. Tingnan mo ako, Dahlia. Mahihirapan ka lang sa akin. Pabigat lang ako. Araw-araw mo akong aalagaan. Hindi na ako mamumuhay ng normal. Normal? Anong normal, Adam? Alam mo ba kung anong normal para sa akin? Normal para sa akin ay walang balita mula sa iyo. Normal para sa akin ay umiiyak araw-araw dahil nag-aalala ako. At ngayon nandito ka na, kahit ganyan ka. Mas okay na ito kaysa dun. Mas gusto ko pa tong hirap na to kaysa yung ilang buwan na walang alam kung nasan ka. Ilang buwan ka naghintay. Walang balita, walang sulat. Bakit hindi mo na lang ako kinalimutan? Kasi hindi ko kaya, Adam. Gusto ko. Pero hindi ko kaya. Alam mo yung pakiramdam na alam mong may mali, alam mong may nangyari. Ganun ako araw-araw, Adam. Kaya naghintay ako. Pero ang mga tao, sasabihin nila... Wala akong pakisasabihin nila, Adam. Alam ko ang totoo. At ang totoo ay nandito ka. Buhay ka. At kasama kita. Yan lang ang importante sa akin, Adam. Salamat. Salamat talaga, Dahlia. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Wala eh. Mahal kita, Adam. Nandito na ako ulit, Adam. Sa ospital na iyon sa Singapore, nagsimula ang aming bagong kwento. Hindi naging madali ang buhay, DJ Levy. Kinailangan kong manatili doon ng ilang linggo para alagaan si Adam. Ipinaalam ko kay Lolo ang pag-resign ko sa trabaho. Sa una ay nag-aalala pa siya, ngunit sinuportahan niya pa rin naman ako. At araw-araw mula noon, hindi na ako umalis sa tabi ni Adam. Nandun ako para suportahan siya at palakasin ang loob niya. Okay, Adam. Just take one more step. Hold onto the parallel bars. Focus on reaching Dahlia. You can do it. I can't, Doc. It hurts so much. My legs can't take it anymore. Kaya mo yan, mahal. Tingnan mo ako. Nandito ako. Hawakan mo ang kamay ko. Sabay tayo. 1, 2. Dahlia, ayoko nang magpatuloy. Pagod na ako. Hindi ka titigil, mahal. Dahil alam ko, ang Adam na kilala ko ay lumalaban. Ang Adam na kilala ko ay hindi sumusuko. Kaya please, mahal, subukan mo. Para sa akin, para sa atin. Para sa iyo, para sa atin. 1, 2. Yes, Adam. Keep going. Keep going. Good job, Adam. Nakikita mo ba, Dahlia? Naglalakad ako. Kaunti lang pero nakakalakad na ako. Oo, mahal. Nakikita ko, mahal ko. Sobrang galing mo. Sobrang proud ako sa'yo. Sa awa ng Diyos ay tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kalagayan ni Adam. Nakabuo na rin kami ng routine na araw-araw niyang ginagawa. Kahit mahirap pa sa aming dalawa, ang makitang nagsisikap siya para gumaling ang nakakapagpawi ng pagod ko. Unti-unti ay nakikita ko ang ngiti niya. Nakikita ko kung paano siya bumabalik sa dating Adam, yung Adam na kilala ko. Dahlia? Bakit, mahal? Bakit mo ginawa lahat ng to? Kasi mahal kita. Ikaw yan eh.
Sino ba namang hindi gagawin yan para sa taong mahal niya? Pero ang dami mong sinakripisyo. Trabaho, bayan, si Lolo. Temporary lang naman yun. Babalik din kami. Pero ikaw, hindi ko kayang mawala ka. Kaya ginawa ko. Mahal kita, Dahlia. Sobra. Alam ko, mahal din kita, Adam. Sa Enervon, you get more immunity. Tulong kontra sakit, dulot ng virus. Ito ang #1 multivitamin, may ascorbic acid, and more. More immunity na, more energy pa. 650 SRP lang, kaya mag-Enervon everyday. Unilab yan. Multivitamin is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkaraan ng 2 buwan, dumating ang araw na hinihintay namin. Ang araw na maaari nang umuwi si Adam sa Pilipinas. Mabuti na ang kondisyon niya, DJ Levy. Makakapaglakad na siya gamit ng crutches. Hindi perpekto ngunit malaki na ang progress niya. Dahlia, ayan na ba ang gate natin? Oo, mahal. Malapit na. Gate 23. Kaya mo pa ba? Gusto mo bang magpahinga? Kaya ko pa, mahal. Gusto ko nang makita si Lolo Ronnie at ang bayan natin. Hindi na ako makapaghintay umuwi. Excited na rin ako, mahal. Excited na akong makita ka ni Lolo at ang magiging reaksyon ni Lolo at ni Mang Dado. Si Mang Dado, yung taong tumulong sa atin, yung tumutulong lagi sa iyo kapag nagpapadala ako ng aking mensahe. Salamat sa kanya. Oo, salamat sa kanya. Salamat sa lahat ng tumulong. Dahil sa kanila, nandito tayo ngayon, magkasama. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Hindi inaalala ang pagod dahil sa labis na kasiyahang makauwi sa Pilipinas. Paglapag ng eroplano, ay kagad naming hinanap ang labasan. Sabik na akong makita si Lolo Ronnie, Penny at Mang Dado. Nang makita nila kami, umiiyak sila. Umiiyak sila sa tuwa. Sa wakas ay nakabalik na kami. Dahlia! Adam! Nandito na kayo! Lolo! Lolo Ronnie, pasensya na po. Pasensya na kung napaghintay ko kayo. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Ang importante, nandito ka na. Buhay ka pa. At magkasama na kayo ni Dahlia. Yun lamang ang importante. Dahlia, nandito ka na. Penny! Salamat sa lahat ng suporta mo, ha, Penny? Alam mo naman, Dahlia, nandito lang ako para sa'yo. Palagi. Umuwi kami sa aming bayan, sa aming bahay. Doon, nagpatuloy ang aming bagong buhay. May mga araw na nahihirapan si Adam. Mga araw na umiiyak siya sa frustration. Tuwing ganon, ay hindi ko mapigilan ang mag-alala. Sa kabila ng sitwasyong iyon, ay pinalakas ko na lamang ang loob niya. Hindi laging masaya, pero ang mahalaga ay magkasama kaming dalawa at mahal na mahal namin ng isa't isa. Dahlia, mahal. Halika rito. Ano yan, mahal? Dahlia, may gusto akong itanong. Ano yun? Okay ka lang ba? Okay naman ako. Look, alam kong hindi perpekto ang lahat. Alam kong mahirap pa rin ako, pero gusto kitang pakasalan. Hindi ko alam kung kailan o paano, pero gusto ko. Papakasalan mo ba ako? Oo naman. Oo naman, mahal. Oo naman. Ang tagal mong magtanong. Salamat! Salamat talaga! Salamat din. Salamat kasi nandito ka pa. At 3 buwan pagkatapos, DJ Levy, ikinasal kami. Simple lang. Sa simbahan ng aming bayan. Naroon ang Lolo Ronnie. Naroon si Mang Dado bilang ninong. Naroon si Penny bilang maid of honor. Naroon ang lahat ng mga taong tumulong sa amin. Mga taong naniwala sa aming pag-ibig. Hindi perpekto ang kasal. Umuulan pa nga. Pero sa amin, perpekto yun. Dahil magkasama kami. Dahil minahal namin ang isa't isa. Dahil lumaban kami. At ngayon, DJ Levy, masaya na kami. Nagtuturo ako ulit. Si Adam, nag-online work na siya. Tumutulong siya sa pag-train ng mga bagong seaman. Nahihirapan pa rin siya sa paglalakad. Pero okay na.
dahil nandito ako. Nandito ako para suportahan siya. At tatanggapin namin ang bawat araw na magkasama kami, bawat araw na binigay sa amin ng Diyos. Salamat DJ Livy sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay naging inspirasyon ito sa mga taong naghihintay, sa mga taong umiibig, sa mga taong lumalaban. Dahil ang pag-ibig, kahit mahirap, ay laging worth it. Ang pag-ibig ay nagpapalakas, ang pag-ibig ay lumiligtas, at ang pag-ibig ay laging nananalo. Salamat at mahal ko kayong lahat. Dalia Santos Gonzalez. At iyan na nga mga kaibigan, ang kwento ni Dalia at Adam, ang huling liham. Alam nyo, mga kaibigan, habang binabasa ko ang sulat na ito, umiiyak ako. Umiiyak ako dahil nakita ko kung gaano katotoo ang pag-ibig na ito. Nakikita ko kung gaano kalaki ang sakripisyo. Nakikita ko kung gaano kahalaga ang pagtitiwala. Sana ay natutunan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Na ang tunay na pag-ibig ay lumalaban. Na ang tunay na pag-ibig ay naghihintay, nagtitiwala at nananalig. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa perfection. Tumitingin ito sa puso. Kaya sa lahat ng mga taong naghihintay ngayon, sa lahat ng mga taong umiibig, sa lahat ng mga taong lumalaban, huwag kayong sumuko. Dahil ang pag-ibig, kahit mahirap, ay laging worth it. Salamat sa pakikinig. Ito ay si DJ Livy. Hanggang sa muli at tandaan, mahalin ninyo ang isa't isa. Mahalin ninyo ng lubusan. Dahil ang pag-ibig lang ang tunay na nagliligtas sa atin. DJ Livy, Live is in the air, live is everywhere. Halos 3 bilyong tibok di nang binilang. Bigla na lang silang nagkulang. Lumalala sa pagtagal ng ating pagsasama. Di ko naman iniinda. Para saan pa ang mahabang buhay kung hindi ikaw ang kasama? Pinipili ng sarili kong dumaloy, sana tayong sabay sa lahat. Sa wakas, nandito ka na. Natakot pa ako nung simula. Sa wakas, kapiling ka na. Natakot pa ako na mag-isa. Mundo kong malabo, kinulayan mo. Paru-paro, wag ka munang humayo. Sigura'y di sanay na wala ka dahil